Magandang araw sa inyong lahat. Maraming tao ang kumakain ng itlog araw-araw kasi iniisip nila na ito ay perpektong pagkain para sa kalusugan. Pero alam ba ninyo, pagkatapos ng 60 years old, ang sitwasyon ay lubos na nagbabago. Yung itlog na kinakain ninyo para sa kalusugan, kapag pinagsama sa ilang pagkain, pwede itong maging lason na makakasagabal sa inyong mga ugat at makakapinsala sa inyong bato. Nakakatakot, hindi ba? Maraming tao ang naniniwala na itlog ay laging mabuti para sa katawan, kaya kumakain sila araw-araw. Pero yung itlog na walang problema noong bata pa kayo, pwede itong maging parang bomba sa loob ng inyong katawan kapag pinagsama sa maling pagkain, lalo na pagdating ng edad. Lalo na yung tatlong pagkain na sasabihin ko ngayon, kapag kinain ninyo kasama ng itlog pagkatapos ng 60 years old, pwede itong lumikha ng bato sa inyong tiyan at biglang pabagsakin ang function ng inyong kidney. Ako si Ithe Marisol Santos, 35 years old. Sa loob ng maraming taon, nakita ko sa ospital kung paano maraming pasyente ang nagdurusa, hindi dahil sa malaking aksidente, kundi dahil lang sa pagkain kinakain nila araw-araw sa kanilang hapag. Yung mga matandang pasyente na ako nakita, mga taong masipag at mabait sa buong buhay nila, pero dahil sa maling kaugalian sa pagkain, nakaratay sila sa hospital bed at nagsisisi. Bilang doktor, napakabigat sa puso ko kapag nakikita ko ito. Bago natin simulan ang video na ito, gusto kong gumawa kayo ng isang mahalagang pangako sa akin. Ang video na ito ay tutulungan kayong mabuhay ng masaya, hindi sa hospital bed, kundi sa magagandang lugar na pwede ninyong puntahan. Pakikinggan ninyo ba ang sinasabi ko at gagawin ninyo ang lahat para protektahan ang inyong kidney? Kung isulat ninyo sa comment section na yon ang salitang tikalusugan. Ang maliit na pangako ninyo ay magiging malaking lakas para maprotektahan ang inyong kidney hanggang 100 years old. Sige, bago ko sabihin ang unang pagkain na nakakasama sa itlog, kailangan nating maintindihan ang isang napakahalagang prinsipyo. Ang ating katawan ay parang komplikadong chemical factory. Yung pagkain na kinakain natin araw-araw ay naghahalo-halo sa loob ng tiyan at patuloy na gumagawa ng chemical reaction. Noong bata pa tayo, malakas ang processing power ng katawan natin kaya kahit anong masama ay kayang i-breakdown at ilabas. Pero pagdating ng edad, lubos na nagbabago ang lahat. Pagpasok ng 60 years old, yung production ng stomach acid ay bumababa sa kalahati lang ng dati at ang digestive enzymes ay mahina na rin. Para itong 30-year-old water filter na luma na. Noong bata pa, kahit toxins ay kaya nitong i-filter. Pero ngayon, kahit maliit na maling combination ng pagkain ay maaaring sirain ang nipis na filter. Sa ganitong kondisyon, kapag dalawang pagkain na hindi bagay ang pumasok sabay-sabay, ang tiyan ay susuko na sa pag-process. Sa huli, yung hindi nadidigest na pagkain ay nabubulok sa loob ng tiyan at naglalabas ng toxins o tumitigas na parang semento na sumasagabal sa mga ugat at umaatake sa mga organs. Ito ang nagiging sandata na makakasama sa inyo. Handa na ba kayong malaman ang unang worst combination? Huwag kayong magulat. Yung unang pagkain na ginagawang bato ang itlog sa loob ng katawan ninyo ay yung tamis at pulang prutas na hinahangaan ng lahat tuwing fall season, ang persimmon o kaki. Lahat ng uri ng persimmon, yung malambot, yung matamis at yung tuyo, lahat yan ay kasama dito. Marami ang nabigla ngayon sa sinabi ko. Bakit? Kasi maraming tao ang kumakain ng malambot na persimmon kasama ng boiled egg. Akala nila ay natural digestive aid ito. Pero bilang doktor, ang tingin ko ay ito ay worst decision na pwedeng gawin. Ang persimmon ay puno ng tanin, yung component na nagbibigay ng pakla na lasa. Kapag ang tanin na ito ay nakatagpo ng high protein ng itlog, ano kaya ang mangyayari sa loob ng tiyan? Tulad ng sinabi ko kanina, magiging parang semento ito na tumitigas. Lalo na kung empty stomach sa umaga, mas mataas ang concentration ng stomach acid kaya explosive ang reaction. Hayaan ninyong ikwento ko ang kwento ng isang 73-year-old patient na si Inres Kim mula sa Bulacan. Si Inres Kim ay napakasipag at matipid na tao na may 2 puno ng persimmon sa kanyang bakuran. Noong malalim na ang fall season, ang mga puno ay puno ng hinog na persimmon at sobrang proud niya dito. Kasi sayang naman kung mahuhulog lang at mabulok sa lupa, kaya araw-araw, pagkatapos kumain ng 2 boiled egg sa umaga, kumakain siya ng 2 hinog na persimmon bilang dessert. Akala niya, after ng dry egg yolk,
Ang sweet at refreshing na persimmon ay mas madaling lunukin at makakapagpabuso. Ginawa niya ito ng 2 buwan, araw-araw. Sa simula, nadama niya lang na medyo bloated at may gas, pero akala niya normal lang yan dahil matanda na siya. Uminom lang siya ng digestive medicine at hinalintulang lang. Pero isang madaling araw, biglang dumating ang sobrang sakit sa tiyan, parang hinihiwa siya ng kutsilyo. Gumugulong siya sa sahig dahil sa sakit, nagsuka siya ng green na liquid at nawalan ng malay. Dinala siya ng ambulansya sa emergency room. Nang tingnan ko ang loob ng kanyang tiyan gamit ang endoscope camera, hindi ko makapaniwala sa nakita ko. Sa gitna ng tiyan niya, may malaking itim na bato na kasing laki ng kamao at ito ay sumasagabal sa entrance ng tiyan. Hindi ito cancer. Ito ay malaking gastric stone na nabuo dahil sa protein ng itlog at tanin ng persimmon na nagsama-sama. Ang bato ay sobrang laki at tigas kaya hindi ito pwedeng tanggalin gamit ang endoscope, kaya kinailangan naming operahan siya at buksan ang tiyan para kunin ito. Nang makita ko ang itim na bato na naalis namin sa operating room, sobrang lungkot ko bilang doktor. Ang tanging gusto niya lang ay huwag masayang ang pagkain at alagaan ang sarili, pero ang resulta ay naging cold operating table. Pagkatapos ng operation, habang nakahiga siya sa recovery room, hinawakan niya ang kamay ko at umiyak na umiyak. Sinabi niya sa akin, "Doktor, ako lang naman ay nag-alaga ng persimmon mula sa aking bakuran dahil sayang naman, pero yun pala, naging bato sa loob ng tiyan ko at muntik na akong mamatay." Hindi ko talaga inakala. Ang sakit-sakit ng sitwasyon, hindi ba? Yung pagkain kinain niya ng may pagmamahal para sa kalusugan ay naging dahilan kung bakit siya nag-undergo ng surgery. Ayoko na mangyari sa inyo ang ganitong sakit. Kaya nga ngayon, mariing binabalaan ko kayo. Tingnan ninyo ang paligid ninyo. May kaibigan ba kayo o minamahal na pamilya na mahilig kumain ng persimmon, bumibili ng box at kinakain? Kung mayroon, ay share ninyo ngayon ang video na ito sa kanila. May kasabihan na ang pag-save ng isang tao ay mas mabuti pa kaysa sa pagtayo ng 7 palapag na templo. Ang maliit ninyong pag-share ay pwedeng makaligtas sa isang tao mula sa takot ng operating table. Pero hindi ibig sabihin na kailangan ninyong itapon lahat ng persimmon sa ref ninyo. Mayroon paraan para ligtas itong kainin. Ang solusyon ay simple lang. Tandaan lang ang salitang oras. Kainin ninyo ang persimmon pagkatapos ng 2 o 3 oras matapos kumain ng itlog para lubusang matunaw na ang itlog sa tiyan. Normally, ang pagkain sa tiyan ay tumatagal ang 2 hanggang 3 oras bago completely madigest. Kaya kung kumain kayo ng itlog sa umaga, kainin ang persimmon sa tanghali bilang dessert o sa hapon bilang merienda. Ganito lang, ang lason ay nagiging gamot. Buksan ninyo ang ref na yon at tignan kung ang itlog at persimmon ay magkatabi. Kung ilayo ninyo sila ngayon pa lang para protektado ang inyong tiyan. Ito ang pinakamadali at sure na unang hakbang. Sige, pero may pangalawang pagkain na mas common pa kaysa persimmon at araw-araw na ito ay sumisira ng kidney ninyo. Ang persimmon ay seasonal lang sa fall, pero yung pagkain na sasabihin ko ngayon ay kinakain ng marami 365 days a year kasama ng itlog, lalo na ng mga taong nag-iisip ng kalusugan. Lalo na yung inuming ito na binibili ninyo ng box para sa bone health at protein supplement. Kapag ito ay nakatagpo ng itlog, hindi ito tumutulong sa katawan kundi nagdudulot ng gas at nakakapagod ng kidney. Alam ba ninyo kung ano ito? Handa na ba kayong malaman ang pangalawang worst combination? Ang pangalawang pagkain ay ang soy milk o gatas ng soya na binibili ninyo ng box para sa kalusugan. Marami sa inyo ang umiinom ng black bean soy milk o unsweetened soy milk araw-araw kasama ng boiled egg dahil naniniwala kayong ito ay pinakamahusay na protein bomb. Ang animal protein ng itlog at ang plant protein ng soy milk ay madudulot ng muscles sa katawan. Pero sa totoo lang, ito ay worst combination na nagpapahirap sa kidney. Bakit? Kasi ang kidney ay gumagana bilang filter ng protein waste. Pagkatapos ng 60 years old, kapag ang kidney function ay bumaba na at dumating ang sobrang daming iba't ibang high protein ng sabay-sabay, ang kidney ay talagang mapapagod at sisigaw dahil sa sobrang trabaho. Para itong factory na walang sapat na workers pero punong-puno ng trabaho. Sa huli, yung magandang protein ay hindi ma-absorb ng maayos at karamihan ay lumalabas sa tae o nabubulok sa loob ng tiyan at nagiging gas o lumalabas sa ihi na may bubbles.
Parang tinatapon lang ninyo sa toilet ang kalahati ng mahal na nutrients na binili ninyo. Hayaan ninyong ikwento ko ang kwento ng 68-year-old na pasyente na si Amy Cruz. Si Amy Cruz ay sobrang payat at malaki ang problema niya dito. Narinig niya na ang muscles ay yaman ng matatanda, kaya nag-decide siyang tumaba. Ang pinili niyang paraan ay kumain araw-araw ng 2 boiled egg at 1 pack ng black bean soy milk sa umaga. Mukha itong perpektong healthy diet, hindi ba? Pero pagkalipas ng 1 buwan, 2 buwan, hindi siya tumaba at mas bloated pa ang pakiramdam niya at sobrang baho ng kanyang utot. Ang mas malala ay tuwing umihi siya, may bubbles sa ihi niya na parang beer foam at hindi ito nawawala kahit mag-flush siya ng tubig. Natakot siya kaya pumunta siya sa ospital. Nang i-check ko siya, nakita kong bumaba ang kidney function niya at ang protein ay tumatagos na sa ihi niya. Ito ay proteinuria. Nainis si Amy Cruz. Sabi niya, Dosi, kumakain ako ng soy protein at itlog na mas mabuti pa sa karne. Pero bakit mas lumalala pa ang katawan ko at ang kidney ko? Ang dahilan ay yung sobrang daming protein mula sa itlog at soy milk na hindi na kayang i-process ng katawan niya. Ang kidney ng 60-year-old ay kailangan ng rest time. Pero sa umaga pa lang, binibigyan na niya ng soy protein at egg protein ng sabay-sabay, kaya napagod ang kidney at nag-strike. Sinabi ko sa kanya, Sir, hindi po kayo gumagawa ng blood at muscles mula sa mahal na soy milk, gumagawa lang kayo ng mahal na ihi. Kayo ba ay kumakain pa rin ng itlog at soy milk ng sabay-sabay dahil sa health reasons? Dapat nang tumigil. Kailangan nang tapusin ang sayang na ito kung saan ang pera ay naubos at ang katawan ay nasasama pa. Kung mayroon sa inyo na gaya ni Amy Cruz na kumakain ng itlog at soy milk araw-araw, ay click ninyo ang like button ngayon. Hindi ito ibig sabihin na maganda ang video, kundi ito ay pangako ninyo na mula ngayon ay titigil na kayo sa masamang ugaling ito na sumasakit sa kidney. Habang nag-click kayo ng like, mangako kayo sa sarili ninyo na hindi na kayo magpapahirap pa sa katawan ninyo. Ang kwento kanina tungkol sa soy milk ay tungkol sa sayang ng pera, pero ang sasabihin ko ngayon ay tungkol sa sakit na parang kinakain ang buto at tungkol sa kidney stones. Ang pera ay pwedeng kitain ulit, pero ang sirang kidney at ang bato sa loob ng katawan ay pwedeng gawing impyerno ang inyong pagtanda. Kung kayo ay Filipino, pagkatapos kumain, hinahanap ninyo agad ang tsaa o kape. Halos lahat ng Filipino adults, 9 sa 10 tao, ay umiinom ng tsaa o kape pagkatapos kumain dahil naniniwala silang ito ay nakakapag-cleanse ng bibig at nakatutunaw ng fat. Dati, ganyan din ako. Pero kapag uminom kayo ng matapang na green tea o kape pagkatapos kumain ng itlog, parang naglalagay kayo ng matalas na basag na baso sa loob ng katawan ninyo. Ang dahilan, bilang kidney doctor, ay ipapaliwanag ko ng malinaw. Ang green tea at kape ay may oxalic acid na component na nagbibigay ng pakla na lasa. Kapag ang oxalic acid na ito ay pumasok sa katawan at nakatagpo ng calcium na sagana sa egg yolk, sobrang sama ng ginagawa nito. Magkakayakak sila ng mahigpit at hindi bibitaw at gagawa ng calcium oxalate stone o kristal. Para itong tinik na bato na nabubuo sa loob ng tiyan. Ang mga bata ay umiinom ng maraming tubig at malakas ang kidney function kaya yung maliliit na crystals ay nalalabas sa ihi. Pero ang mga 60-year-old na hindi umiinom ng sapat na tubig at mahina na ang metabolism, kapag araw-araw na kumakain ng itlog at umiinom ng tsaa pagkatapos, ang maliliit na crystals na ito ay nag-iipon sa kidney at nagiging malaking bato. Hayaan ninyong ikwento ko ang kwento ng 65-year-old na patient na si Imreth Reyes. Si Imreth Reyes ay kilala sa kanilang lugar bilang pinaka-elegant at mahilig sa tea ceremony. Sa loob ng 0 years, araw-araw sa umaga, kumakain siya ng 2 boiled egg para sa protein supplement at pagkatapos, umiinom ng matapang na green tea na siya mismo ang nag-brew. Naniniwala siyang ito ay nag-cleanse ng blood vessels at secret ng long life. Pero isang gabi, habang siya ay mahimbing na natutulog, dumating ang impyerno sa kanya. Biglang may naramdaman siyang sobrang sakit sa tagiliran at sa likod, parang may tumuturok ng matalas na bagay. Hindi siya makahinga ng maayos, pawisan siya ng malamig at gumapang siya sa sahig. Sa medical terms, ito ay ureteral colic at mas masakit pa ito kaysa sa labor pain kaya tinatawag itong mas matinding sakit kaysa sa panganganak. Nang dinala siya sa emergency room, muntik na siyang mawala ng malay dahil sa shock ng sakit.
Nang i-check ko siya, nakita kong may sharp kidney stone na bumaba sa narrow ureter at tuluyang nagsagabal ang daan. Sa emergency procedure, binasag namin ang bato at inalis. Nang makita ko ang hugis ng bato, umiling-iling ako. Hindi ito bilog na bato. Para itong kastanyas o basag na baso na may matalas na tinik, ito ay calcium oxalate stone. Pagkatapos ng procedure, nang medyo okay na si Enrique Reyes, ipinakita ko sa kanya ang bato at sinabi ko, "Ma'am, tingnan ninyo ito." Ang matalas na tinik na ito ang tumuturok sa loob ng katawan ninyo. Ito ang resulta ng 0 years na pag-inom ninyo ng green tea kasama ng itlog araw-araw. Namutla ang mukha ni Enrique Reyes at hinawakan niya ang kamay ko. Sabi niya, "Dosi, akala ko habang umiinom ako ng tsaa, nagiging healthy ako. Hindi ko alam na nag-aalaga pala ako ng bato sa loob ng katawan ko." Ayoko nang maramdaman ulit yung sobrang sakit na yun. Mga kaibigan, hindi palaging ang good intention ay nagre-resulta ng good results. Yung simpleng tsaa na iniinom ninyo ay pwede palang gawing bato factory ang kidney ninyo sa loob ng 0 years. Siyempre, ang tsaa ay good beverage. Pero mali ang timing. Kapag kumain kayo ng itlog, magtiis lang kayo ng 1 oras. Ang 1 oras na pasensya ay magliligtas sa inyo mula sa sobrang sakit. Kung narinig ninyo ang sobrang sakit na kwento na ito at nangako kayong hindi kayo magkakaganyan, isulat ninyo sa comment section ngayon ang walang kidney stone. Tulad ng kasabihan na ang salita ay nagiging reality, ang salitang yan ay magbibigay ng strong suggestion sa utak ninyo na pigilan ang kamay ninyong aabot sa tsaa. Isulat ninyo ngayon walang kidney stone. Hanggang ngayon, ang sinasabi ko lang ay ang mga bawal, kaya baka iniisip ninyo kung dapat ba ninyong itapon ang lahat ng itlog sa ref o baka sinisisi ninyo ang sarili ninyo na kumain ng lason. Huwag ninyong isipin yan. Huwag kayong masyadong mag-alala. Ang itlog mismo ay walang kasalanan. Ang itlog ay pa rin ang pinakamura, pinakamadaling makuha at pinaka-perfect na protein source para sa 60-year-old na mabilis ang pagbaba ng muscles. Ang problema ay hindi ang itlog, kundi ang masamang kaibigan na nasa tabi nito. Kahit ang pinakamabait na model student, kapag nakasama ang bad influence, magiging delinquent at magkakasala. Ganon din, ang itlog na pinakamahusay na supplement ay nagiging gangster na umaatake sa katawan kapag nakatagpo ng incompatible foods tulad ng persimmon, soy milk at green tea. Ito ay hindi kasalanan ninyo. Wala lang talagang nagsabi sa inyo tungkol sa dangerous combination na ito. Pero sa kabilang banda, ang hope ay napakalapit lang. Kapag pinalitan ninyo ang masama na kaibigan ng mabuti, ang itlog ay babalik na namang maging best doctor na magbubukas ng blocked blood vessels at magpapabuhay ng dying cells. Kayo ay nagkamali lang dahil hindi ninyo alam at mula ngayon ay pwede ninyong itama. Huwag na kayong mag-alala. Bilang doktor na may maraming taong experience, ipapakita ko sa inyo ang miracle partners ng itlog na hindi lang magtanggal ng toxicity, kundi magpapataas ng hidden benefits nito ng 200% o kahit 300%. Hindi kailangan ng mahal na vitamins o hirap na hanapin na herbal medicine. Mula ngayong araw, basta baguhin lang ninyo ng kaunti ang scene sa hapagkainan, ang age ng blood vessels ninyo ay magiging 0 years younger. Sige, matagal na kayong naghintay. Ang unang miracle partner na magpapabuhay ng dying blood vessels at gagawing medicine ang itlog ay ang sibuyas na staple sa hapagkainan ng Pilipino. Kapag nagluluto kayo ng itlog, nilalagay ba ninyo lang konting spring onion? Mula ngayon, dapat ninyong lagyan ng sibuyas. Ang itlog ay rich sa protein pero kulang sa fiber at vitamin E. Ang sibuyas ay perfect na punan ng kulang na yan. Hindi lang yan. Ang quercetin sa sibuyas ay powerful cleaner na tumatunaw ng fat deposits sa loob ng blood vessels. Maraming tao ang nag-aalala na baka ang cholesterol ng egg yolk ay sumara sa blood vessels. Pero kapag kumain kayo ng itlog kasama ng sibuyas, wala kayong dapat ikabahala. Ang sibuyas ay parang sponge na sumusupsop ng bad cholesterol at naglalabas nito sa katawan. At ang amoy ng sibuyas ay tumatanggal pa ng fishy smell ng itlog, kaya nakukuha ninyo ang taste at nutrition both. Ang pangalawang best partner ay ang paboritong gulay ng mga doktor, ang pulang kamatis o tomato. May kasabihan sa Western countries na kapag ang tomato ay naging pula, ang mukha ng doktor ay nagiging asul.
Ibig sabihin, kapag kumain ng tomato, bumababa ang bilang ng pasyente, kaya dapat na magsara ang ospital. Ito ay biro. Pero kapag ang tomato ay nakatagpo ng itlog, ang benefits nito ay nagiging 3 times more powerful. Ang secret ay ang lycopene na component na nagbibigay ng red color sa tomato. Ang lycopene ay isa sa pinaka-powerful anti-cancer substance at anti-aging antioxidant na pumipigil sa pagtanda ng blood vessels. Pero ang lycopene ay may isang fatal weakness. Kapag kinain ito raw, 4% lang ang absorption sa katawan. Kahit marami kayong kainin, karamihan ay lumalabas lang. Ang lycopene ay fat-soluble kaya kailangan itong pumasok kasama ng oil para matunaw sa katawan. Dito pumasok ang egg yolk bilang savior. Ang quality fat component ng egg yolk ay bumabalot sa lycopene ang tomato at explosive ang pagtaas ng absorption rate sa katawan. Ang third partner ay ang cheese. Kapag nagluto kayo ng itlog, lagyan ninyo ng cheese. Ang itlog ay kulang sa calcium na nagpapalakas ng buto, pero ang cheese na concentrated milk ay perpektong pumupunan ng kulang na yan. Kapag kumain kayo ng ganito, napipigilan ang osteoporosis at nasusuplemento ang protein ng sabay-sabay, perpektong nutrition bomb. Hayaan ninyong ikwento ko ang kwento ng 70-year-old na patient na si Ing Santos mula sa Quezon City. Si Emily Santos ay may high cholesterol at high blood pressure, kaya laging natatakot na baka atakihin ng stroke. Kahit uminom siya ng maraming gamot, ang numbers ay hindi bumubuti. Sinabi ko sa kanya na mas importante ang eating habits kaysa sa gamot at pinabago ko ang breakfast niya ng isa lang. Yung scrambled egg with tomato and onion araw-araw sa umaga. Ang paraan ng pagluto ay simple lang. Maglagay ng kaunting oil sa pan, igisa ang onion at garlic, ilagay ang tomato, at sa huli, ilagay ang beaten egg. Ganun lang. Kahit medyo doubtful si Amy Santos, kumain siya nito araw-araw sa loob ng 6 months para mabuhay. Ano kaya ang resulta? Pagkatapos ng 6 months, nang dumating ang check-up day, hindi ako makapaniwala sa lab results. Ang sticky fat sa blood vessels ni Amy Santos ay nawala na at ang good cholesterol na cleaner ng blood vessels ay tumaas ng sobra. Ang color ng mukha niya ay iba na. Yung dual complexion ay nawala na at parang kabataan ang glow niya. Nang tanungin ko kung uminom ba siya ng mahal na herbal medicine, tumawa siya at sabi niya, "Dosi, wala akong ininom na herbal medicine. Ang ginawa ko lang ay yung sinabi mo, tomato, onion at itlog araw-araw sa umaga." Ang common ingredients na iyan ay gumawa ng miracle na mas maganda pa kaysa sa ₱1,000,000 gamot. Mga kaibigan, ang health ay hindi malayo. Bukas sa umaga, maglagay kayo sa pan ng kalahating sibuyas, 1 kamatis at 2 itlog. Sa amoy na yan, ang blood vessels ninyo ay magsisimulang huminga ulit. Pero may isa pang importante na mas kailangan pa kaysa sa paghanap ng good partner o mas importante pa dito. Kahit maghanda kayo ng magandang ingredients, kapag mali ang cooking method, ang nutrients ay mawawasak o magiging cause ng digestive problems. Paano ba kayo nagluluto ng itlog? Mahilig ba kayo sa fully hard-boiled na dry sa throat? O sa soft-boiled na madaling lunukin? Ang totoo, pareho ay hindi 100% correct answer. Lalo na para sa 60-year-old na mahina ang digestive power. Nakita ba ninyo na kapag matagal kayong nagluto ng itlog, more than 15 minutes, ang surface ng yolk ay nagiging dark green? Ito ay dahil sa sulfur sa egg white at iron sa yolk na nag-react sa matinding init at naging ferrous sulfide. Kapag nangyari ang green discoloration na ito, hindi lang nagiging dry ang yolk, kundi tumitigas din ang protein ng sobra, kaya napakahirap i-digest sa tiyan. Ang mga bata ay okay lang kasi malakas ang stomach acid, pero ang matatanda na kulang ang stomach acid ay nakakaramdam ng heaviness at acid reflux. Paano naman ang soft-boiled egg? Dati, maraming tao ang kumakain ng raw egg para sa good voice o para sa stamina, pero ito ay dangerous dahil sa bacterial infection at pwede pang mag-cause ng hair loss. Ang raw egg white ay may avidin component na pumipigil sa absorption ng vitamin sa katawan at nagpapalagas ng buhok. Kung gayon, paano ba dapat lutuin ang itlog para madaling i-digest at maprotektahan ang nutrition? Ang sagot ay half-boiled. Ang egg white ay dapat fully cooked at bouncy, at ang yolk ay dapat parang jelly, flowing pa. Ito ang nutritionally perfect state.
Ang half-boiled egg ay mas mabilis i-digest kaysa sa hard-boiled at ang lecithin na key-nutrient ay hindi nasira ng init at buhay pa, kaya maximum ang blood vessel cleaning effect. Ang perfect time para sa half-boiled ay exactly 7 minutes. Sa boiling water, maglagay ng kaunting asin at suka, ilagay ang itlog at exactly 7 minutes lang ang luto. Pagkatapos, ilabas ninyo at ilagay sa cold water para madaling balatan at masarap kainin. Nakukuha ninyo ang best nutrition supplement. Kapag ganito ang luto, ang yolk ay hindi dry at creamy, kaya kahit walang malakas na ngipin ang matatanda, madali lang lunuking. Sa loob ng tiyan, hindi kailangan ng stomach acid na mahirap i-digest, kusang natutunaw kaya walang bloating. Nang sinuri ko ang diet ng 73-year-old long-living senior sa ospital, nakita kong may common denominator sila. Araw-araw sa umaga, kumakain sila ng 7-minute half-boiled egg. Alam na nila intuitively kung ano ang pinaka-comfortable at favorite ng katawan nila. Mula bukas sa umaga, huwag ninyong lutuin ang itlog ng matagal ng walang plano. I-set ang timer sa phone ninyo at exactly 7 minutes lang. Ang maikling 7 minutes na yan ay magpapaginhawa ng tiyan ninyo at magpapataas ng nutrition absorption rate sa maximum level. Sige, ngayong perpekto na ang pagluto ninyo ng itlog, may isa pang action na dapat ninyong gawin pagkatapos kumain. Karamihan sa tao ay pagkatapos kumain ay humihiga sa sofa o nanonood ng TV, pero ito ay shortcut para maging belly fat ang nutrition na kinain ninyo lang. Ngayong sasabihin ko sa inyo ang miracle ng 30 minutes after eating. Pagkatapos kumain ng itlog, agad kayong magsuot ng rubber shoes at lumabas. Hindi kailangan ng grand exercise. Maglakad lang kayo sa park ng 30 minutes. Sa medical perspective, 30 minutes to 1 hour after eating ay peak time ng blood sugar. Kapag maglakad kayo sa oras na ito, ang biggest muscle sa katawan na thigh muscle ay parang sponge na sumusupsop ng sobrang glucose sa blood at ginagamit bilang energy. Ibig sabihin, ang pagkain ng itlog at paglakad ay parang nade-deposit kayo ng muscle savings. Ang pera ay nawawala kapag ginastos, pero ang muscle savings ay habang ginagamit ay tumataas pa ang interest at nagiging mas healthy ang katawan. Pagkatapos maglakad, ang next step ay uminom ng tubig. Sa proseso ng paghati ng protein at paggawa ng muscle, kailangan ang sobrang daming tubig. Kapag kulang ang tubig, ang kidney ay napapagod sa pagsala ng waste. Ang tubig ay parang truck na nagdadala at naghugas ng nutrients. Kung walang truck, kahit maganda ang materials, hindi kayo makakagawa ng bahay. Ganon din, kung walang tubig, ang nutrients ng itlog ay hindi aabot sa cells. Pero tandaan, huwag kayong uminom ng tubig ng basta-basta kasi ang stomach acid ay lumalabnaw at hindi kayo madidigest. Uminom kayo ng warm water ng kaunti-kaunti lang, hinahaplo-haplo. Lastly, bilang kidney doctor na may 25 years of experience, magbibigay ako ng 2 special advice. Una, please huwag kayong magdip ng itlog sa maraming asin. Masarap ang maalat pero ang asin ay number 1 culprit na sumisira ng kidney. Sa halip na asin, maglagay ng kaunting paminta o kumain ng washed kimchi. Walang sodium worries at masarap pa rin. Pangalawa, kapag kumakain ng itlog, huwag kayong uminom ng calcium supplement sabay-sabay. Ang protein ng itlog at high concentration calcium ng supplement ay kapag nagsama, bumababa ang absorption rate at pwede pang mag-cause ng digestive problems sa tiyan. Ang supplement ay inumin ninyo 2 hours after eating. Ang small details na ito ay madedetermine ng kidney age ninyo after 0 years. Ang important health secrets na sinabi ko ngayong araw ay normally ay sinasabi ko lang sa mga pasyente sa klinik. Pero sa mga nanonood ng video ngayon, special na libre kong ipinrescribe ito. Kung gusto ninyong walang bayad na i-manage ng si Marisa Santos ang health ninyo habang buhay, ay click ninyo ngayon ang subscribe button. Ito ang pinakamadaling registration form bilang remote patient ko. Siyempre, ang consultation fee ay libre habang buhay. Mga mahal kong subscribers, ngayon na ang oras para maglagay ng tuldok sa mahabang journey na ito. Sa loob ng 25 years ko sa cold operating room at emergency room, habang tinutulungan ko ang maraming pasyente, na-realize ko ang isang truth. Ang pinaka-nakakalungkot sa mundo ay hindi ang walang pera para magpagamot, kundi ang pagkasira ng sariling katawan dahil sa ignorance. Ang mga 70-year-old seniors na nakita ko, mga taong masipag at na-dedicate sa pamilya,
pero dahil lang sa maling eating habit, nakaratay sila sa hospital bed at nagsisisi. Tuwing nakikita ko ito, bilang doktor at bilang anak, napakabigat sa puso ko. Sa kabilang banda, ang mga taong nag-keep ng small habits sa loob ng 50 years, kahit lampas 80 years old na sila, nakaka-travel pa rin ng walang tulong ng mga anak at enjoy ang golden age ng buhay. Ang healthy old age ay hindi parang lottery na coincidence o luck. Ito ay inevitable result na nagsisimula sa spoon na dinadala ninyo sa bibig araw-araw sa umaga. Maraming matatanda ang humahawak sa kamay ko sa klinik at umiiyak. Sabi nila natatakot daw silang magkasakit at maging pabigat sa mga anak. Naiintindihan ko yan. Kung ganyan ang nararamdaman ninyo, gumawa kayo ngayon. Mas importante na kumain ng itlog ng tama, maglakad gamit ang sariling paa, kaysa bumili ng mahal na herbal medicine o magbigay ng allowance sa mga anak. Ang nakangiting mukha ninyo habang kumakain ay pinakamahusay na inheritance at regalo na pwede ninyong ibigay sa mga anak ninyo. Umaasa akong ang video ngayong araw ay naging maliit na spark na magbabago ng remaining life ninyo. Ang life information na ito ay sobrang importante para sa inyo lang, kaya i-share ninyo. I-click ninyo ngayon ang share button at i-send ninyo sa family group chat o sa mga kaibigan. Lalo na kung may kaibigan kayong umiinom ng soy milk at kumakain ng itlog araw-araw, sabihan ninyo sila at protektahan ang kanilang kidney. Ang pag-share ng good things ay nagdodobo ng happiness at ang pag-share ng health ay nagdodobo ng lifespan. Sa hinaharap, magpapatuloy akong magbibigay ng accurate, easy to practice, at warm health information para ma-enjoy ninyo ang buhay hanggang 100 years old. Kung nakatulong ang video ngayong araw, i-click ninyo ang subscribe at like button at maging strong supporter ni si Maricel Santos. Ang warm support ninyo ay pinakamalakas na motivation ko para mag-research at gumawa ng video. Kung may tanong kayo tungkol sa sinabi ko ngayon o kung may sarili kayong egg health secret, ay comment ninyo. Kahit mainit, malamig, umuulan o nag-snow, umaasa akong lagi kayong may healthy egg at masayang ngiti sa hapagkainan. Deserve ninyo na maging mas healthy at mas masaya pa kaysa ngayon. Hanggang dito, ako si Maricel Santos, ang inyong lifelong health doctor. Maraming salamat po.